Nagpapatuloy ang international aid to humanity ng Iglesia ni Cristo sa pamamagitan ng proyektong Kabayan Ko, Kapatid Ko. Sa ngayon ay mga residente naman ng Quezon City ang lilingapin ng Iglesia ni Cristo katuwang ang FYM Foundation. Mula sa Quezon City Memorial Circle, alamin natin ang mga kaganapan sa isasagawang lingap sa mamamayan. Naroon na ating Eagle News reporter na si Gen Subardiaga. Isang lahi at bayang sinilangan, may isang pangarap at mithiin, buhay na sakdal. Ako ay nasa tapat ngayon ng Quezon City Hall at kanina halos mga 2 beses nating inikot itong Quezon City Circle para sa ganun ay tignan ang bisinidad sa palibot nitong kung saan gaganapin nga itong lingap sa mga mamamayan sa ilalim po ng Kabayan Ko, Kapatid Ko. Sa lahat ng entrance, papasok ng Quezon City Circle, sapagkat 2 anghelo at mga kababayan namin ang pangunahing entrance, ito yung tunnel, kung ito po nasa tapat ng bahagi ng Quezon City Hall, ay marami na ang mga kababayan natin na papasok dito papunta sa Quezon City Circle. At ang isa pang main entrance din ito ay doon naman sa may bahagi ng Pilcoa area na papasok din ito sa pamamagitan po ng tunnel. At ang magkabilang 4 na gilid po ito na pwede naman pasukan sa pamamagitan po ng mga sasakyan ay meron hong mga seguridad na inilatag ang mga kagawad ng SCAN International na sila hong nagbibigay ng gabay sa mga sasakyan at mga nagmamahal sasakyan kung saan sila dapat na pumarada. Yung iba para wag na makadagdag sa pagsisikip ng dalong trapiko sapagkat inaasahan na dadagsa ang tao rito ay ibinababa sa gawin ng City Hall area, gawin ng Visayas area at maglalakad na lamang dadaan doon sa 2 pangunahing tunnel na ating nabanggit. Bagamat eksaktong alauna magsisimula ang medical and dental mission dito po sa loob ng Quezon City Circle ay nagiging maayos pa naman ang buong paikot nitong Quezon City Circle maging sa papalabas ng Quezon City at papasok naman papunta ng Pilcoa. Ang Commonwealth Avenue sa mga sandaling ito medyo bumabagal lamang ng konti pero nagiging maayos pa naman po sapagkat una, isa sa mga pangunahing ibiniling sa mga may sasakyan ay una yung pagiging disiplina at pumarada sa maayos na paradahan para magpatuloy ang biyahe ng mga bihikulo. Sa aspeto naman ng attendance sapagkat pagpasok mo doon sa mga pangunahing entrance na ito, yung mga tao na naglalakad ay susunod ng kanilang mga pangalan at pagkatapos pag nakuha ang kanilang mga pangalan ay tatanungin sila kung ano rin ang mga pangangailangan na pwedeng ipagkaloob sa kanila ng Kabayan Ko, Kapatid Ko. Ito yung maaaring sa medical o sa dental at pagkatapos nga ito mamayang alas 4 ng hapon naman ay sasagawa ang pangangaral ng salita ng Diyos upang nasa ganun sa aspeto ng pangangailangan ng pangatawan ay may pagkaloob ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo pero dapat din ang mapagtunan ng pansin ng pangangailangan sa aspeto namang espiritual. Patuloy tayo magbibigay ng update sa ating mga kababayan sa gaganapan po sa paligid nitong Quezon City Circle na ang aking vantage point ngayon ay tapat na tapat po mismo ng Quezon City Hall. Balik muna sa iyo, Angelo. Jen, ilang tanong lang dyan. Unang-una, gaano kalaki, anong crowd yung i-expect natin na dadagsa dyan sa may, dyan sa loob mismo ng Quezon City Circle? Nako, ina-expect natin mga more or less mga 100,000 sapagkat napakalaki itong circle ang na ikot natin kanina. At ang ilang mga nag-participate, although ito po ay yung mga lokal ng Iglesia ni Cristo sa loob, sa bahagi ng Quezon City, pero ito po ay malaking lokal dito sa Quezon City area, Angelo. Okay. Sa palagay mo ba, medyo tingalain mo ngayon langit, ano yung posibilidad na magkaroon ng mga pag-ambon at ano yung mga paghahandang ginawa na dyan? Sa mga sandaling ito, makulimlim, ano? Pero sana itong kulimlim na ito, lambing lamang para mawala yung tindi ng sikat ng araw. Kung ito medyo lumala, baka umambon ng konti, pero ayaw ko naman magbigay ng pahayag. Pero sa mga sandali ito, ang hilo, makulimlim ang lagay ng panahon, tamang-tama lang. Kung dumating kami dito kanina, mataas ang sikat ng araw kapag tumama sa balat mo, talagang parang nanunuot yung init, ano? Pero sa mga sandaling ito, pag lumakad ka sa karsada, parang nasa lilim ka ng malaking puno, Angelo. Okay, so pinapayuhan natin yung mga kapatid na magtutungo dyan sa Quezon City Memorial Circle. Kung hindi pa kayo nakakaalis, magdala na kayo ng payong bilang pananggalang kung sakali mang umulan
o proteksyon nyo na rin sa init, di ba? Tama. Isa yun sa mga dapat nagpaalala natin sa kanila. Pero Angelo, isang bagay din, ito po ay bukas sa kapatid at lalo na sa mga hindi kapatid sa loob ng iglesia, yung mga kababayan natin mahihirap sa paligid nitong Agham, itong mga mahihirap natin kababayan sa Visayas at Pilcoa area, ay welcome po ito. Ang ating lang ibinibiling, Angelo, sa pagpasok nila, ay ibigay lamang po yung kanilang pangalan sa mga nakatalagang kukuha ng kanilang pangalan at sabihin kung ano yung pangangailangan na nais nilang may paglingkod sa kanila ng ating mga kapatid sa iglesia.